Huwag kang mag-alalahan. Gagawa ko ng paraan para mawala sa landas natin ang babaeng yan. Tama, bibilugin natin ang hustong ulo ng kuya mo para maniwala siyang may lalaki ang asawa niya. Siguraduhin mo lang, Thea, na anak ko yung dinadala mo, ha? Dahil kung hindi, papatayin kong batang yan. Nababaliw ka na, Alex. Napasukan na ng demonyo ang utak mo dahil mas pinaniniwalaan mong kapatid mo kaysa sa akin. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa amin ng anak ko, mga wala kayong awa. Makakaganti din tayo, Apo. Pagsisisihan nilang ginawa nila sa'yo at sa anak mo, ipapatikim ka sa kanila ang sakit na iyong naranasan. Taon 2018, Bohol. Bata pa lamang si Thea nang maulila siya sa mga magulang. Ngunit mapalad naman siya dahil mayroon siyang mapagmahal na lola. Hindi man siya nakapagtapos ng kolehiyo, nakapag-asawa naman siya ng isang pulis na mas matanda sa kanya ng 5 taon. Mapalad ang tingin ng lahat kay Thea, ngunit hindi nila alam ang masalimuot niyang kinahinatnan sa bago niyang buhay. Mahal, alis na ako, ha? Mag-ingat ka sa trabaho, mahal, ha? Oo naman, mahal. Basta pagkatapos mong alagaan ang baby natin, magpahinga ka rin, okay? Oo, mahal. Ang hindi alam ng babae, masamang nakatingin sa kanila ang kanyang bayaw na si Ryan na walang trabaho at ang sulsulera nitong asawa na si Sylvia. Wala kasi itong anak, kaya wala yung magawa sa buhay kundi ang sila ay bantayan. Ano, Han? Nakahiram ka ba ng pera sa kuya mo? Hindi nga eh. Simula nung nag-asawa na sila ni Ate Thea, bihira na lang talaga magbigay si kuya sa akin. Kahit hiramin ko, ayaw pa rin. Ano ba kasing pinakain ng Thea na yan sa kuya mo at bigla na lang naging madamot? Ewan ko ba, lahat na lang ay nasa kanya na. Pati pantustos dito sa bahay, sa kanya na rin pinagkakatiwala. Kaya, Han, humanap ka ng paraan upang mapalis na yan dito sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala, Han. Gagawa talaga ako ng paraan para mawala sa landas natin ang babaeng yan. Pangako yan, Han, ha? Kapag hindi mo nagawa yan, ako na lang ang aalis dito. Han naman, wag. Promise ko sa'yo, gagawin kong lahat na makakaya ko. Aasahan ko yan. Pero, Han, kailangan ko talaga ng pera ngayon. Wala na akong pambili ng mga pampaganda ko. Sandali lang, Han. Susubukan kong humingi kay Thea. Kapag hindi yan nagbigay, malilintikan talaga siya sa akin. Dapat lang, Han. Hindi tayo papayag na siya lang ang makikinabang sa perang pinaghihirapan ng kuya mo. Nang makasiguro na si Ryan na wala na ang kanyang kuya, ay sa kanya naman nilapitan si Thea. Oh, Ryan, mukhang may kailangan ka. Thea, pahiram naman ng pero. May mahalaga lang kaming paggagamitan ni Sylvia. Nako, Ryan, pasensya ka na. Kailangan ko munang ipaalam sa kuya mo yan. Bakit naman? Ikaw na may hawak ng lahat ng pera ni kuya. Kahit na, kailangan ko pa rin sabihin sa kanya. Sandali lang, tatawagan ko siya. Huwag na, pareho lang naman kayo madamot eh. Hindi alam ni Ryan na nasa sala lang ang kanyang ama na si Robert. Ryan, ano na naman yan? Ay, wala pa. Ayusin mo yung pananalita mo. Kahit kaedad mo lang yan si Thea ay respetuhin mo siya. Asawa niya ng kuya mo. Ay, opo pa. Pasensya ka na sa akin, Thea. Agad namang umalis si Ryan nang lumapit na ang kanyang ama. Thea, iha, pasensya ka na sa bunso ko, ha? Mabait naman yan. Nagkataon lang siguro na mainit ang ulo niya. Ayos lang ho yun, pa. Naiintindihan ko po. Kapag natulog na ang anak ni Thea, tumutulong siya sa mga gawaing bahay. Sa tuwing maglilinis siya, ay saka naman magkakalat si Ryan at nagpapatugtog pa yon ng malakas para siya ay asarin. Ryan, pwede bang hinaan mo yung sounds? Natutulog si 30 eh. Sa halip na hinaan, lalo pang nilakasan ni Ryan ang music na tila hindi naririnig si Thea. Kaya si Thea na mismo ang nagpahina noon. Ano ba? Bakit ka ba nakikialam? Ryan, nananadya ka ba? Kung may galit ka sa akin, huwag mo namang idamay yung bata. Nakikita mo namang natutulog pa yun tapos nag-iingay ka. Kung makapagsalita ka, parang bahay mo to Baka nakakalimutan mong sampid ka lang dito. Asawa ko ng kuya mo, at ang kuya mong bumubuhay sa ating lahat dito. At anong karapatan mo manumbat, ha? Alam mo, simula nung dumating ka dito, nahawa na si kuya sa kadamutan mo.
Ryan, sinusunod ko lang ang bilin ng kuya mo. Bilin o sinusulsulan mo siya? Nagsasabi ako ng totoo. Nag-iipon kasi kami ng kuya mo. Sana maintindihan mo yon. Ang sabihin mo, madamot ka lang. At kung naiingayan ka sa akin, di lumayas ka dito. Napatigil si Thea sa kanyang narinig. Sa buong buhay niya ay ngayon lang nangyari na pinagtabuyan siya ng isang tao. Nalilito siya kung magsusumbong ba siya kay Lex o hahayaan na lamang niya ang kanyang bayaw. Lex, mahal? Oh, bakit mahal? May problema ba? Maaari bang bumukod na lang tayo? Bakit naman? May problema ba dito? Wala. Wala naman, mahal. Mahal, hindi tayo basta-basta makakabukod. Alam mo namang ako lang ang inaasahan sa bahay na to. Siyempre, hindi rin naman natin sila pababayaan, lalo na ang papa mo. Nasasayangan din kasi ako sa bahay na to, mahal. Malaki naman to at pasasaan ba mapupunta rin naman to sa amin ni Ryan. Kapag bubukod tayo, magdodoble ang gastos ko, lalo na sa tubig tsaka sa kuryente. Nauunawaan ko naman yun, mahal. Basta mahal, kung may problema ka dito, magsabi ka lang kaagad sa akin, ha? Tumango na lamang si Thea. Ayaw niya kasing bigyan pa ng isipin ang kanyang asawa. Akala niya ay hanggang doon lamang ang kanyang problema kay Ryan. Isang araw, nang umalis siya, patagong hinalungkat ni Ryan ang kanilang kwarto ni Lex. Sa kanyang pag-uwi, nakita na lang niyang magulo ang kwarto at nawala ang kanilang ipong pera na nagkakahalaga ng higit 100,000 piso. Naabutan naman siya ng kanyang asawa na umiiyak. Mahal, ano ba nangyari sa'yo? Bakit ang gulo-gulo ng kwarto natin? Mahal, yung inipon nating pera, nawawala. Ano? Teka, saan mo ba nilagay yun? Sa lagayan lang natin. Umalis kami ni 30 kanina upang mamili ng mga gamit at gatas niya. Pag uwi ko rito, magulo na tong kwarto. Teka, kakausapin ko si Papa Ryan. At kinausap nga ni Lex ang kanyang ama, ngunit wala naman daw itong napansin na may pumasok sa kanilang kwarto. Kaya hinahanap naman niya si Ryan upang tanungin. Aba, kuya, wala akong alam dyan, ha? Baka naman inubos ni Thea. Umalis kasi ang kanina. Anong ibig mong sabihin, Ryan? Nako, kuya, bantayan mo yung asawa mo. Lagi ko yan nakikita na may ibang kinakatagpo sa labas. Ryan, pinagbibintangan mo bang asawa ko? Kuya, magkapatid tayo. Kaya concerned lang ako sa'yo. Ang gusto ko lang naman, yung maging open-minded ka. Biruin mo, ilang oras na nawala yan dito kanina, tapos bigla na lang mawawala yung pera ninyo. Bakit? Gaano katagal ba siya nawala? Siguro, kuya, mga buong araw. Natahimik naman si Lex sa kanyang narinig. Tila napaisip siya kung bakit ganoon katagal na wala ang kanyang asawa. Maya-maya pa, bumalik na siya sa kanilang kwarto ni Thea. Han, mukhang naniwala si Kuya Alex sa sinabi mo, ha? Sana nga, para siya na mismo magpali sa asawa niya dito. Kailangan mo pang galingan, Han, para mawala na yung bruhang yan dito. Kumukulo talaga ang dugo ko sa kanya, eh. Hindi ba titigil yan kapag nakita mo na to? Wow, ang daming pera! Shh, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ni Kuya. Nararapat lang yan sa mga madamot. Yes, mabibili ko na lahat ng gusto ko. Pero huwag ka magpapahalata, ha? Oo naman, hindi nila malalaman. Salamat, Han, ha? Dahil ginagawa mo talagang lahat para sa akin. Kaya naman mahal na mahal kita, eh. Samantala, pagbalik ni Lex sa loob ng kanilang kwarto, nagtaka na lamang si Thea kung bakit hindi na siya kinikibo ng kanyang asawa. Mahal, anong sabi nila? Ewan ko, mahal. Wala naman daw sila nakitang pumasok dito. Si Ryan ba, natanong mo na? Thea, hindi tayo pwedeng mambintang. Saka hindi magagawa ni Ryan sa akin yan. Kilala kong kapatid ko. Mahal, yung tono mo, parang akong sinisisi mo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? May dahilan ba para hindi ako maniwala? Wala, kasi nagsasabi ako ng totoo. Tama na, Thea. Sumasakit lang ang ulo ko. Nakatulog ang mag-asawa na hindi nagpapansinan. Kinabukasan, matapos maligo ni Lex ay hindi na ito kumain at dumiretso na sa kanyang sasakyan para umalis.
Alis ka na? Hindi ka man lang kumain, na hindi ka man lang nagpapaalam sa amin ng anak mo. Ay, alam mo namang araw-araw ako nagtatrabaho, kaya alam mo na kung saan ako pupunta. Mahal, kung galit ka sa akin dahil sa nawawalang pera, maghahanap na lang ako ng trabaho para mabayaran ko yun. Kung magtatrabaho ka, paano anak natin? Sino mag-aalaga sa kanya? Saka hindi ko naman sinabi na bayaran mo yun eh. Hindi mo nga sinabi pero halata naman sa kilos mo na galit ka sa akin. Eh anong gusto mo? Matuwa ako? Dahil nawala ang perang pinaghirapan ko ng ilang buwan? Kaya nga magtatrabaho na lang ako eh. Tayo magsabi ka nga ng totoo. Sa kwarto ba talaga natin nawala yung pera? Lex, kung wala kang tiwala sa akin, mas mabuti pang umalis na lang kami dito ng anak mo. Hindi, Thea. Hindi pwedeng umalis kayo dito ni 30. Kung magsalita ka kasi parang ang laki na nung pinagbago mo, Lex eh. Mahal, kalimutan na lang natin ang lahat. Basta hindi kayo aalis dito. Samantala, pasimple palang nakikinig ang mag-asawa. Sayang, nagpadala naman ang kuya mo sa paiyak-iyak ng bruhang yon. Oo nga eh. Parang natakot si kuya na iwanan ng mag-ina niya. May anak kasi silahan. Kapag umalis yan, sigurado akong susundan pa rin yan ng kuya mo. Di siguraduhin natin na maiiwan dito yung bata. Tumpak ka dyan, Han. Pero sa tingin mo, papayag kaya siya? Wala naman niya magagawa kung ayaw natin ibigay yung anak ni kuya. Kung sa bagay, wala naman tayong anak kaya pwedeng-pwede nating alagaan si 30 hanggang sa makalimutan niya na ang kanyang ina. Habang naglilinis si Thea sa kanyang kwarto, napansin niyang may maliit na towel na nakapatong sa ibabaw ng divider, kaya lumabas siya at nagtanong kung sino ang may-ari noon. Kay Ryan yan? Bakit? Saan mo ba nakita? Akin na nga yan. Kahapon ko pa hinahanap yan eh. Kung ganon, ikaw nga ang pumasok sa kwarto namin kahapon. Hoy, Thea, huwag mo naman pagbintangan ang asawa ko. So, paano yan napunta sa loob ng kwarto namin ni Lex? Alam nga naman akong kumuha ng face towel na yan at dinala ko sa loob. Hoy, wag mo ako idamay dyan sa katangan mo ha. At saka malay namin, baka ibinigay mo sa lalaki mo yung pera. Di ba umalis ka kahapon? Ryan, alam mong namili lang ako kahapon. Wala akong ginagawang mali. Kaya wag mo akong gawa ng kwento. Aba, malay namin kung nagsasabi ka ba ng totoo o hindi. Narinig naman ni Robert ang kanilang pagtatalo, kaya sumabat ang kanilang ama. Ryan, ano na naman ba yung pinagsasasabi mo? Mamaya magalit na naman ang kuya mo. Eh paano kasi ang babaeng yan pa? Pinagbibintangan akong pumasok sa kwarto nila. Totoo ba yan, Thea? Nakita ko po tong face towel niya sa kwarto namin pa. Malay ko ba kung kinuha mo lang yan para pagbintangan ako? Ryan, kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat magalit. Dapat magpaliwanag ka na maayos. At ikaw naman, Thea, isipin mong mabuti kung paano napunta yan sa kwarto mo. Naiwan niya nga ang face towel na to sa kwarto pa. Sino ba magdadala niyan sa loob? Pumasok si Thea sa kanyang kwarto. Ilang sandali pa, sinundan siya ng kanyang bayaw. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka! Biglang sinakal ni Ryan si Thea, pagkatapos ay itinulak yun sa kama. Ikaw ha? Akala mo kung sino ka na dito? Pati si Papa sinusulsulan mo. Ryan, pakiusap. Lumabas ka dito. Kung hindi, sisigaw ako. Sige, subukan mo sumigaw at papatayin ko kayong dalawa ng anak mo. Walang hiya ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Lumayas ka dito sa pamamahay namin dahil nahawa na si Kuya sa kadamutan mo. Kaya mo ba ninakaw yung ipon namin? Hindi lang yan ang gagawin ko. Oras na pagdamutan mo pa kami ni Sylvia. Walang hiya ka. Napakasalbahe mo. Isusumbong kita sa kuya mo. Sige, subukan mo kung maniniwala siya sa'yo. Kinagabihan, agad na nagsumbong si Thea sa kanyang asawa. Nagalit yun, kaya agad na sinugod ang kanyang kapatid. Walang hiya ka, Ryan. Ikaw pa nang kumuha ng pera namin at ikaw pa may ganang sumugod kay Thea sa mismong kwarto namin. Isang suntok ang dumapo sa mukha ni Ryan, dahilan upang mawalan yun ng balanse. Kuya, wala akong ginagawa. Ako nga yung dapat magalit eh, kasi sinugod niyo kami ni Sylvia kanina dito. Pinagbibintangan niya akong kumuha ng pera ninyo. Totoo yan, kuya. Kahit itanong mo pa kay Papa Robert. Dahil sa lakas ng kanilang boses, narinig agad yon ng kanilang ama. Ano bang pinag-aawayan ninyo magkapatid? Hindi naman kayo ganyan dati ah. Pa, pinagbibintangan na naman ako ni Thea. Sinugod ko raw siya sa kwarto niya kanina. Di ba pa, siya yung sumugod dito sa amin ni Sylvia? Oo, nakita ko yun, Lex.
pero di ko na nakita nung pumasok si Ryan sa kwarto ninyo ni Thea. Kuya, bakit ba pinag-iinitan ako ng asawa mo? Oo nga, kuya. Wala namang kaming ginagawa masama sa kanya. At saka, malaki po ang respeto namin sa inyo. Mabuti pa ipag-usapan nyo yan na maayos. Ayoko nag-aaway-away kayo sa mga walang kwentang sabi-sabi. Buti pa, umalis na lang kami dito ni Sylvia. Pa, kuya, nag-a-apply na rin naman ako ng trabaho. Walang aalis dito sa bahay natin. Kabilin-bilin na ng mama mo bago siya namatay na manatili tayong buo rito sa bahay. At saka kanino ba naman ito mapupunta kundi sa inyo lang naman dalawang magkapatid? Pa, para kasing ayaw sa akin ni Thea kaya mas mabuti pang aalis na lang kami. Lex, tawagin mo nga si Thea para mapag-usapan natin to na maayos at para magkabati-bati na rin kayo. Ayaw kung mayroong magkakaaway dito sa bahay. Maya-maya pa lumabas si Thea. Ngunit mahigpit niyang pinaninindigan ang kanyang mga sinabi. Kaya naman nalilito na naman si Lex kung sino ang kanyang paniniwalaan. Lex, bakit ba ayaw mo akong paniwalaan? Asawa mo ko. At bunsong kapatid ko naman si Ryan. Alam mo bang kami lang dalawa magkakampi simula pagkabata? Kaya hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin sa akin yon. Paano naman ako? Asawa mo ko. At hindi ko magagawang traidorin ka. Ay, matulog na tayo, Thea. At ayaw ko na tong pag-usapan ulit, ha? Hanggat hindi mo ako pinaniniwalaan, Lex, hindi ako mapapanatag. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ko ang kapatid ko? O palayasin? Sinabi ko ba yon? Ang sakin lang, maniwala ka naman sa akin. Wala nang narinig si Thea mula kay Lex. Nakatulog siya habang umiiyak. Paggising niya ng umaga, wala na ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Uy, gising na palang Reyna. Thea, halika, kumain ka na. Nagluluto kami ng masarap na almusal. Hindi kumikibo si Thea at umiikot lamang ang kanyang paningin. Hinahanap mo ba si Kuya Lex? Maaga siyang umalis at binigyan niya lang kami ng pera para sa gagastusin dito sa bahay. O di ba, ang bongga ng ulam natin? Samantalang nung ikaw ang bumibili ng pagkain, puro isda at gulay lang ay pinapakain mo sa amin. Ba't di ka makaimik? Nagtataka ka kung bakit hindi na sa'yo pinagkakatiwala yung budget? Kasi pabaya ka raw na asawa. Kung saan-saan mo raw dinadala ang pera. Ang sabihin mo, ninakaw mo. At sino naman ang maniniwala sa'yo? Kung ako sa'yo, Thea, lumayas ka na dito dahil tapos na ang pagrareyna-reynahan mo. Ang sabihin mo, Sylvia, puno ka ng inggit sa katawan dahil maliban sa hindi ka na magkaanak, mukha ka pang pera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang asawa ko, ha? Mahigpit siyang hinawakan ni Ryan sa braso. Pagkatapos ay itinulak siya nito, dahilan upang siya ay bumangga sa mesa. Walang hiya ka. Akala pa naman ng kuya mo hindi mo siya kayang taluhin, pero wala ka palang kasing sama. Hindi lang yan ang mapapala mo kapag hindi ka pa umalis dito sa bahay namin. Kung ako sa'yo, Thea, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumayas ka na. Mabilis na umalis si Thea kasama ang kanyang anak. Umuwi muna sila saglit sa bahay ng kanyang lola upang magpalipas ng sama ng loob. Thea, apo, mabuti at naparito kayo ni Thirdy. Ang gwapo-gwapo naman ng apo ko sa tuhod. Lola, namiss namin kayo ni Thirdy. Namiss ko rin kayo, apo. Pero, nasaan ang asawa mo? Bakit kayo lang ang pumarito? Nasa trabaho po, Lola. O, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba, apo? Wala po. Wala, Lola. Thea, huwag kang maglihim sa akin. Teka, ano nangyari dyan sa braso mo? Bakit namumula yan? Wala po. Wala, Lola. Nabangga lang po ako kanina. Akala ko ay sinasaktan ka na ng asawa mo. Nako, hindi po, Lola. Alam niyo naman na mabait si Lex. Mabuti kung ganon. Dahil oras na malaman kong sinasaktan ka niya, malilintikan siya sa akin. Hindi nga po, Lola. Sige na po, kakain na po tayo. May dala po akong pagkain dito. Ay, sige, apo. Namimiss ko na talagang makasama kang kumain. Ako rin po, Lola. Namimiss ko na talaga dito sa atin. Tila nabawasan ang sama ng loob ng babae nang makabisita siya sa kanyang lola.
Ngunit hindi siya nagsasabi ng kanyang mga problema. Ayaw niya kasing bigyan ng isipin ang matanda. Samantala, sa bahay nila Lex ay gumawa na naman ng kalokohan ang bayaw ni Thea at ang sulsulera niyang hipag. Han, saan kaya pupunta ang babaeng yun? Hayaan mo siya. Mamaya, isusumbong natin siya kay Kuya. Tama, Han, para lalong magalit si Kuya Lex sa kanya. Tama, bibilugin natin ang husto ang ulo ng kuya mo para maniwala siyang may lalaki ang asawa niya. Pero paano? Wala naman tayong ebidensya. Kung may tanim bala, mayroon ding tanim ebidensya. Ang kailangan lang nating gawin ay papaniwalain ng kuya mo. Pero, Sylvia, baka mapahamak tayo dyan. Mapapatay tayo ni Kuya oras na malaman niya ang mga ginagawa natin. Ngayong ka pa ba susuko? Malapit na tayo manalo sa laban. Habang nag-uusap ang dalawa, ay saka naman dumating si Lex at hinahanap ang kanyang asawa. Ryan, nasan si Thea at si 30? Ewan ko, Kuya. Kanina umaga pa yun umalis eh. Sabi ko naman sa'yo, Kuya bantayan mo yung asawa mo. Oo nga, Kuya. Hindi nga yun nagpapaalam eh. Wala man lang bang sinabi? Wala talaga, Kuya Teka, baka kay Papa nagpaalam. Ewan ko lang, Kuya Itanong mo na lang kay Papa, sige. Tinanong naman ni Lex ang kanyang ama, ngunit hindi rin daw nagpaalam sa kanya si Thea. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang mag-ina. Saan ka galing? Umuwi lang ako saglit sa amin. Umuwi? Tapos hindi ka man lang nagpaalam? Kahit tumawag man lang sa akin, hindi mo magawa? Ikaw ba nagpaalam ka nung umalis ka kanina? Nagtatrabaho ko, Thea. Ano masama doon? Bakit? Masama rin bang dumalaw ako sa lola ko? Siguruhin mo lang na dumalaw ka talaga sa lola mo, ha? Pati ba naman yan pagdududahan mo? Lahat na lang ba? Oras na malaman kong totoong hinala namin, malilintikan ka sa akin. Namin? Ibig mong sabihin may sumusulsul sa'yo? Sino? Si Ryan ba? Si Sylvia? Sino? Wala akong sinabing ganon. Kung wala, bakit ka nagbago, Lex? Hindi na ikaw ang dating Lex na pinakasalan ko. Dahil sa mga kapalpakan mo, wala kang kwentang babae. Puro lakwatsa lang ang inaatupag mo. Tila sampal para kay Thea ang mga sinabing yon ni Lex. Hindi niya masisi ang asawa, ngunit ang hindi niya matanggap ay ang hinala nito na walang katuturan. Halos araw-araw wala nang gana sa kanya si Lex, kaya nakapagdesisyon siya na mag-apply na ng trabaho. Nakipagkita siya sa kanyang kaibigang si Ariel, manager ng isang restaurant, at humingi siya ng tulong doon. Ang hindi niya alam, sinundan siya ni Ryan at kinuna ng picture at agad sinend sa kanyang asawa. Saan ka galing, Thea? Naghanap ako ng trabaho. Total parang tautuhan lang naman ako dito sa bahay na to. Naghahanap ng trabaho o nakikipagkita sa kabit mo? Lex, ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo hindi ko alam na may kinakatagpo kang lalaki? Kaibigan ko yon. Nagpapatulong ako sa kanya para makapasok sa trabaho dun sa pinagtatrabahuhan niya. Sinungaling. Itong tandaan mo, Thea. Oras na mahuli kita sa akto, papatayin ko kayong dalaw ng kabit mo. Lex, sumasobra ka na. Kung wala kang tiwala sa akin bilang asawa mo, paalisin mo na lang kami ni 30 dito. Bakit? Sasama ka na sa kabit mo? Magpapakasasa kayo sa perang ninakaw niyo sa akin? Isang malakas na sampal ang natamo ni Lex mula sa kanyang asawa. Baliw ka na, Lex. Nabibilog na ng gusto ng kapatid mo ang iyong ulo. Nagsisisi na ako ngayon kung bakit pa kita pinakasalan. Ang buong akala ko'y matinugang tao. Mabilis na nag-empake si Thea ng mga gamit nila ni 30 upang makaalis. Paglabas niya ng pinto ay saka naman siya hinarang ni Lex. Walang aalis. Paalisin mo na kami dito. Hindi ko na masikmura ang ugali ninyo. Mananatili ka dito hanggat gusto ko. Hindi ako papayag na mapunta ka lang sa ibang lalaki. Sinabi ko na sa iyong kaibigan ko yon. Wala akong lalaki. Nagpigilan pa sila sa pintuan, dahilan upang umiyak ang bata. Kung gusto mong umalis dito, iwan mo ang anak natin. Hindi ko iiwan ang anak ko. Pwes, hindi ko rin nahayaan na ilayo mo siya sa akin. Walang nagawa si Thea kundi ang bumalik sa loob at umiyak hanggang sa nakatulog na lamang siya. Kinaumagahan, naggising na lang siya dahil sa halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa masamang amoy ng ulam na pumasok sa kanilang kwarto. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at nagsusuka.
Ano nangyari sa'yo? Buntis ka ba? Hindi ko alam, Lex. Ngayon ko lang ito naramdaman. Buntis ka siguro sa kabit mo, no? Hindi inaasahan ng babae ang kanyang narinig. Ano bang pinagsasasabi mo? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na wala akong kabit at kung buntis man ako, siguradong anak mo to. Siguraduhin mo lang, Thea, na anak ko yung dinadala mo. Dahil kung hindi, papatayin kong batang yan. Nababaliw ka na talaga, Alex. Napasukan na ng demonyo ang utak mo dahil mas pinaniniwalaan mong kapatid mo kaysa sa akin. Mas kilala kong kapatid ko kaysa sa'yo, kaya alam kong hindi siya magsisinungaling sa akin. Kung alam ko lang na ganitong sasapitin ko sa inyong pamamahay, sana hindi na lang ako sumama sa'yo. Sinuntok-suntok ni Thea ang dibdib ng kanyang asawa habang umiiyak. Ngunit hindi siya pinakalma nito. Sa halip ay tinulak siya dahilan upang siya ay masubsob sa banyo. Samantala, hindi naman lingid kina Ryan at Sylvia ang nangyayari. Han, narinig mo yon? Buntis daw si Thea at hindi naniniwala si Kuya na siya ang ama. Buti nga sa kanya. Kung ako sa kanya, umalis na lang ako dito at iiwan ko si 30. At sino naman ang mag-aalaga dun sa bata? Siyempre tayo, para mas lalo pa natin makuha ang loob ng kuya mo. Uy, tama ka dyan, Han. At siyempre, dapat mapaamo din natin si 30 para hindi na siya lalapit sa mama niya. At tayo na ang kikilalanin niyang magulang. Nang mapatunayang buntis si Thea, naging mas masalimuot pa ang kanyang buhay. Lalo na siyang hindi tinatrato ng maayos ni Ryan at Sylvia, maging ng kanyang asawa. Isang araw, iniwan niya si 30 kay Lex upang magpa-check up. Aksidente namang nakita niya uli ang kanyang kaibigan na si Ariel. Nagtatanong ito kung bakit hindi na siya tumuloy sa pag-a-apply ng trabaho. Napaiyak na lamang si Thea habang nagkukwento ng kanyang pinagdaraanan. Napayakap na lang siya sa kanyang kaibigan habang hinahagod ang kanyang likod. Ang hindi niya alam ay sinusundan pala siya ni Lex at galit na galit itong sumugod sa kanila. Walang hiya ka talaga, Thea. Nahuli din kita sa akto. Tama nga ang sinabi ni Ryan at Sylvia sa akin na makikipagkita ka sa kabit mo. Lex, ano bang sinasabi mo? Ang galing mo magkunwari, Thea. Lex, mali ang iniisip mo. Kaibigan ko lang si Ariel. Oo nga po, sir. Nagkamali po kayo ng hinala. Kababata ko po si Thea at parang magkapatid na po ang turingan namin sa isa't isa. May magkaibigan bang naglalandian? Lex, hindi kami naglalandian. Umuwi ka sa bahay. Nakakahiya ka. Kinaladkad si Thea ng kanyang asawa papauwi, na tila ba wala ito sa tamang katinuan. Sumunod naman si Ariel upang awatin ang lalaki. Sir, huwag mo naman saktan si Thea. Sir, huwag ka makikialam dito, kundi papatayin ko kayong dalawa. Binunot ni Lex ang kanyang baril at itinutok sa lalaki, kaya naman napaatras ito. Pagdating sa bahay, patuloy pa rin na kinakaladkad ni Lex si Thea habang sina Ryan at Sylvia naman ay nanunood lamang. Walang hiya ka? Ang landi-landi mo? Yun bang lalaki na yun ang ama ng dinadala mo? Lex, sinabi ko na sa iyong kaibigan ko lang yon. Sinungaling ka. Ilang beses ka na nakita ng kapatid ko na nakikipagkita sa lalaking yon. Lex, hindi totoo yan. Sinisiraan lamang ako ng kapatid mo. Aba ate, kung ano yung nakita ko, yun lang ang sinasabi ko, ha? Oo nga, kahit kailan, hindi marunong gumawa ng kwentong asawa ko. Mga walang hiya kayo, mga sinungaling. Sinakal ni Lex si Thea ng mahigpit. Pagkatapos ay itinulak niya ito ng malakas. Lex, tama na. Baka kung ano pa mangyari sa bata. Mas mabuti pang mawala ng batang yan dahil bunga yan ng kalandian mo. Lex, anak mo to. Dugo mo to. Maawa ka sa anak natin. Hindi ko anak yan. Pagkasambit noon ay tinadyakan niya ang kanyang asawa, dahilan upang mapaimpit ito sa sakit. Lex, tama na. Ryan, Sylvia, tulungan niyo ako. Tila walang narinig ang kanyang bayaw at hipag. Nanatili lamang itong nakatingin habang sinasaktan siya ng kanyang asawa. Gumagapang si Thea sa sakit habang humihingi ng tulong. Ryan,
Sylvia, maawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Hindi nagtagal, umagos ang maraming dugo sa kanyang binti. Lex, ang anak ko! Ang anak natin! Tulungan mo ako! Nataranta naman si Lex nang makita ang dugo na umaagos sa harapan ni Thea. Maya-maya pa ay dumating ang kanyang ama. Lex, ano nangyari kay Thea? Pa, hindi ko sinasadya. Buntis pa lang asawa mo. Bakit hindi mo siya iniingatan? Pa, anong gagawin natin? Dadalhin natin siya sa ospital. Dali-daling kumilos si Robert upang dalhin sa ospital si Thea. Sakto namang dumating ang kanyang lola dahil nagsumbong si Ariel sa nangyari. Pagdating doon, hindi na naagapan pa ang bata sa sinapupunan ng babae. Tuluyan na itong nalaglag dahilan sa matindi niyang paghihinagpis. Pagbabayaran yung ginawa niyo sa amin ng anak ko. Mawala kayong awa. Apo, tahan na. Magpagaling ka. Tapos ay uuwi na tayo sa bahay. Lola, ang anak ko. Walang kasalanan ng anak ko. Bakit nila dinadamay ang batang walang kamuwang-muwang sa tiyan ko? Makakaganti rin tayo, Apo. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa iyo at sa anak mo. Ipapatikim ko sa kanila ang sakit na iyong naranasan. Mga wala silang awa, Lola. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyayari sa iyo, Apo? Dahil ayaw kong bigyan ka ng problema, Lola. Hindi kita pinalaki upang apihin lang ng ibang tao. Ang buong akala ko ay masaya ka. Patawad po, Lola. Patawad. Pero nangyari na ang lahat. Ngayon, babawiin na kita mula sa poder ng iyong asawa. Hindi ko nahahayaan pang muli ka nilang saktan. Lola, si Thirdy. Kukunin natin si Thirdy. Kaya nga magpagaling ka. Paglabas mo dito ay kukunin natin ang anak mo. Makalipas ang 1 linggo, paglabas ni Thea sa ospital, agad silang pumunta sa bahay ni Lex. Naabutan niya doon sina Ryan at Sylvia kasama si Thirdy. Thirdy, anak. Nandito na si Mama. Bakit bumalik ka pa dito? Ang kapal na mukha mo pumasok dito ah. At nagsama ka pa talaga ng matandang pulube? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Iha. Baka mamaya ay lagyan ko ng maraming bulate ang bibig mo. Walang kasing bulok ang ugali mo. Aba, tinatakot mo ba ako? Hindi ako natatakot sa matandang malapit na sa hukay. Hindi kita tinatakot, Iha. Totoo lamang ang aking sinasabi. Hoy matanda, sino ka ba sa inaakala mo ha? Mabuti pa umalis na kayo dito bago ko pa kayo kaladkarin palabas. Tigilan mong lola ko. Nandito kami para kunin si Thirdy. Pagkatapos ay hindi na kami manggugulo sa inyo. At sino nagsabi sa iyo na ibibigay namin sa inyo si Thirdy? Anak ko si Thirdy, kaya karapatan kong kunin siya. Pasensya ka na, Thea. Kabilin-bilin na ni Kuya na hindi namin ibibigay ang bata sa'yo kahit anong mangyari. Kami na ngayon ang bagong magulang niya. Walang hiya kayo. Matapos niyong patayin ang bata sa sinapupunan ko, kukunin niyo pa sa akin ang anak ko. Hoy, wag mo kaming paratangan ha. Wala kaming ginawa sa'yo. Kasalanan mo nakunan ka dahil hindi ka nag-ingat. Sinungaling ka. Kayo ang dahilan kung bakit nangyayari to. Kaya ibigay niyo na sa akin ang anak ko. Kinuha ni Thea ang bata habang buhat-buhat niya si Sylvia. Maging si Cora ay tumulong din. Hinarang naman sila ni Ryan at sabay na itinulak, dahilan upang matumba ang matanda. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa amin. Sinabi nang umalis na kayo rito eh. Dali-dali namang sinaklolohan ni Thea ang kanyang lola, habang si Sylvia naman ay itinakbo sa kwarto ang bata. Maya-maya pa, lumabas si Robert mula sa kanyang kwarto. Pa, tulungan niyo po kami. Ibigay niyo sa amin ang anak ko. Pagkatapos aalis na lang po kami ng lola ko. Pasensya ka na, Thea. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. Pa, alam kong mabuti po kayong tao. Tulungan niyo po kami, Pa. Pero hindi ko rin gusto na ilayo mo sa akin ang apo ko. Pa, nakikiusap po ako. Ang mabuti pa, umalis na kayo rito. Dali! Muling itinulak ni Ryan si Thea at ang matanda hanggang sa makalabas sila ng gate.
Napaluhod na lamang si Thea habang umiiyak. Ang anak ko! Ibigay niyo sa akin ang anak ko! Tama na, Thea. Ako ang gagawa ng paraan para makuha natin ang apo ko. Lola, hindi ako alis dito hanggat hindi ko nakukuha ang anak ko. Makinig ka sa akin. Hindi madadala ng iyong luha ang mga demonyong yan, kaya umuwi na tayo. Hinila ni Lola Cora ang kanyang apo. Hanggang sa makauwi sila sa kanilang bahay, wala pa ring tigil sa pag-iyak si Thea. Thea, isulat mo dito sa papel ang buong pangalan noong Ryan at Sylvia. Lola, bakit? Ano pong gagawin niyo? Para may blatter natin sila sa mga pulis kung sakasakali. Maging yung kay Lex, isulat mo rin. Pero Lola, alam niyo namang pulis si Lex. Baka baliktarin lang nila tayo. Sige lang, basta isulat mo lamang, apo. Sinulat naman ng babae ang mga pangalan noon. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanyang lola. Matulog ka na, apo. Makukuha din natin ang anak mo. Paano niyo naman po nasabi yan, Lola? Magtiwala ka lamang sa akin. Ako ang bahala. Nang makita ni Cora na nagpahinga na si Thea, kumuha siya ng bulate sa putikan. Pagkatapos ay tahimik siyang pumasok sa sarili niyang kwarto at nagsindi ng itim na kandila. Inilabas niya ang mga buhok ni na Sylvia at Ryan na palihim niyang nakuha habang nakikipag-agawan sila sa bata. Itinali niya ang mga buhok sa bulate kasama ang mga pangalan nito. Pagkatapos ay umusal ng hindi maunawaang salita. Maya-maya pa, biglang dumami ang mga bulate. Samantala, sa bahay naman ni Lex, nagtaka na lang sina Sylvia at Ryan dahil may mga bulate sa kanilang higaan. Yuck! Han, bakit may mga bulate sa bed natin? Paano nangyari to? Sino nagdala ng bulate dito? Oh my gosh, Han! Ang daming bulate sa buhok ko! Ay! Ha? Ako rin, Han. Ang daming bulate sa unan ko. No! Ano to, Kadiri? Tulong! Tulong! Narinig naman ni Robert ang pagsigaw ni Sylvia, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang mag-asawa. Nagulat na lang siya at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Parang baliw na tumatakbo si Sylvia sa loob ng bahay. Maging si Ryan ay nataranta rin bago pa man nila naisipang pumasok sa loob ng banyo. Nag-aagawan ang dalawa sa shower hanggang sa nadala sa agos ang napakaraming bulate. Pagkatapos nilang maligo ay saka lamang sila nakahinga ng maluwag. Ano ba nangyayari sa inyo? Pa, hindi ko alam. Basta bigla na lang may mga bulate sa higaan namin. Sino ba kasi naglagay noon? Ewan ko sa inyong dalawa. Si Thirdy. Nasaan si Thirdy? Nandun sa kwarto nila pa. Natutulog na. Hinayaan yung bata mag-isa doon? Mga pabaya talaga kayo. Samantala, sa bahay nila Lola Cora, hindi pa siya natapos sa kanyang ritual. Tumawag pa siya ng napakaraming bulate at inutusan na atakihin ang katawan ni na Sylvia at Ryan. Maya-maya pa, bigla na lang namilipit sa sakit ng tiyan ang dalawa. Ryan, ang sakit ng tiyan ko! Ako rin. Ano ba nangyayari sa inyo? Ano bang kinakain yung dalawa? Pa, wala naman kaming ibang kinain. Ang sakit! Hindi ko na kaya! Teka, tatawagan ko lang ang kuya ninyo. Hindi ko kayo maaalagaan. Alam nyo naman na matanda na ako. Paano na lamang si Terdy? Sino na lang ang mag-aalaga sa kanya? Tinawagan ni Robert ang kanyang anak. Dali-dali naman yung umuwi kahit nasa gitna ng trabaho. Ryan, Sylvia, ano ba nangyari sa inyo? Hindi ko alam, kuya. Basta, sabay na lamang sumakit ang tiyan namin ni Sylvia. Aray ko. Kuya, dalhin mo kami sa ospital. Parang awa mo na. Agad na isinugod ni Lex sa ospital ang kanyang kapatid at hipag. Ngunit pagdating doon, hindi pa rin yun kumakalma. Namumroblema na si Lex kung sino ang magbabantay kay Thirdy. Lex,
pabalikin mo na si Thea dito para maalagaan niya ng maayos si 30. Pa, alam mo namang galit na galit sa akin si Thea. Baka mamaya itakas niya lang ang bata. Kawawa naman ang anak mo. Alam mo namang hindi ko rin kaya mag-alaga ng bata. Kukuha na lang ako ng yaya ni 30 pa. Hindi ko siya ibibigay kay Thea. Baka mamaya saktan lang ng lalaki niya ang anak ko. Sigurado ka ba, Lex, na mayroon ngang lalaki ang asawa mo? Oo pa, nakita ko na may kinatagpo siyang lalaki at ilang beses na rin silang nakita ni Ryan. Kaya hindi ko siya mapapatawad pa. Paano yan? Magsasahod ka pa ng yaya, tapos nasa ospital pa si Ryan at Sylvia. Basta pa, maghahanap ako ng yaya ni 30. Hindi ko na siya ipapakita kay Thea. 1 linggo na ang lumipas, nasa ospital pa rin sina Ryan at Sylvia. Ngunit wala pa ring findings kung ano ang kanilang sakit. Tumataas na ang kanilang bill sa ospital kaya napilitan na lang silang lumabas kahit pabugso-bugso pa rin ang sakit ng kanilang tiyan. Samantala, sa bahay naman ni na Lola Cora. Lola, gusto ko na pong makita ang anak ko. Samahan niyo naman po ako. Sige, sasamahan kita, apo ko. Subukan nating kunin ang anak mo at baka maisipan na nilang ibigay. Maaga pa lamang, pumunta na sila sa bahay ni Lex. Pagdating doon, matapang silang hinarangan ng lalaki. Maging si Sylvia at Ryan ay humarang din kahit kitang-kita sa mukha ng mga ito ang pamumutla at pangangayayat. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Lex. Maawa ka sa akin. Miss na miss ka na ang anak ko. Hindi mo makukuha ang anak natin. Magtiis ka dahil malandi ka. Hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Alam kong bilog na yung ulo mo ni Ryan at Sylvia. Kaya wala na akong pakialam sa'yo. Ang gusto ko na lang, makuha ang anak ko. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Kahit sang korte pa tayo magkita. Lex, maawa ka. Gusto kong makita ang anak ko. Umalis na kayo dito, bago pa kayo masaktan. Tama na, Thea. Kulang pa sa leksyon ang mga yan. Lola, gusto ko po makita ang anak ko. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa mga demonyong ito. Halika na, umuwi na tayo. Hindi umuwi si Thea. Sa halip ay dumulog siya sa tanggapan ng DSWD upang ipaglaban ang kanyang karapatan sa kanyang anak. Ngunit sa halip na tulungan ay binaliktad lamang siya ng mga yun dahil wala umano siyang sapat na kakayahan upang buhayin ang kanyang anak. Lola, hindi ko na makukuha ang anak ko. Huwag kang mawalan ng pag-asa, apo ko. Mababawi rin natin siya. Paano po, Lola? Paano? Biyernes ng gabi, muling nagsagawa ng ritual si Lola Cora. Isang pangmalakasang ritual dahilan upang mamilipit sa sakit ng tiyan sina Ryan at Sylvia at sa pagkakataong yun ay dinamay niya na si Rex. Isinugod sila sa emergency room ng hospital ngunit wala pa ring nakitang dahilan ng kanilang sakit hanggang sa may lumapit kay Robert na matandang lalaki. Kanina ko pa kayo gustong kausapin. Hindi ordinaryong sakit ang nararanasan ng iyong mga pasyente. Ano pong ibig niyong sabihin? Paulit-ulit lang nasasakit ang kanilang tiyan hanggat hindi naaalis ang barang sa kanilang katawan. Barang? Barang? May barang pa ba sa panahon ngayon? Oo, iho. Marami pang may taglay na itim na kapangyarihan, ngunit itinatago na lamang. Kalokohan! Hindi ako naniniwala sa mga barang-barang na yan. Hindi kita pinipilit na maniwala, iha. Basta sinasabi ko lang ang aking nakikita. Sige, mauna na ako sa inyo. Sandali. Anong gagawin namin? Matutulungan niyo ba kami? May kilala kong magaling na manggagamot sa dulo ng baryo. Si Tatang Eddie. Pumunta kayo doon dahil siya lang ang tanging makakatulong sa inyo. Sige po. Salamat. Maraming salamat. Nalilito si Robert sa kanyang gagawin. 3 pasyente ang kanyang binabantayan habang iniisip pa niya si 30 na naiwan sa bago nitong yaya.
Dalhin niyo na lang kami doon sa albularyo. Baka totoo yung sinasabi ng matanda. Baka nga totoong binarang kami. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Sige, kahit ayoko, subukan na rin natin. Baka mawala kahit konti ng sakit na nararamdaman ko. Hindi na sila nagsayang panahon. Lumabas sila ng ospital at tumungo agad sa albularyo. Pagdating doon, nakatuon agad ang pansin ng matandang lalaki sa kanila. Binigyan sila ng langis na may mga papel sa loob na naglalaman ng mga orasyon. Bawat isa sa kanila ay pinainom ng tig-3 kutsara. Umusal ng mga salita na hindi maunawaan ng kahit na sino. Pagkatapos ay sabay-sabay silang nagsusuka ng mabahong putik at mga bulate. Hinimatay si Sylvia dahil sa kanyang nakita, habang si Ryan at Lex naman ay natulala na lamang. Ang baho, ang daming bulate. Tatang Eddie, ano nangyayari sa kanila? Hayaan mo silang mailabas ang mga bulate sa loob ng kanilang katawan. Paano nangyari yun? Bakit sila nagkakaganyan? Yan ang ginamit ng mambabarang upang pinsalain ang loob ng kanilang katawan. Mabuti at nadala mo sila agad dito. Kung ganun, totoo ngang hindi ordinaryo ang sakit nila. Ilang sandali pa, naging maayos ang kalagayan ng 3, habang si Sylvia ay walang tigil na umiiyak. Han, tama na. Wala na. Aray ko. Nakakadiri, Han. Hindi ko kaya. Paano yung napasok sa tiyan natin? Ay. Pasalamat ka, Iha, dahil nailabas mo na ang mga bulate. Kung hindi, maaari niyo yang ikamatay ng dahan-dahan. May mambabarang pa pala sa panahon ngayon? Marami pa, Iha. At kahit ilang henerasyon pa ang dumaan, hindi sila mauubos. Katulad din namin mga albularyo, hindi rin kami nawawala sa mundong ito. Maaari ba naming malaman kung sino ang gumawa nito sa amin? Sa nakikita ko, isang babae na may labis na galit sa inyo, ngunit hindi ko matumbok ang tunay niyang pagkatao. Baka si Thea. Siya lang naman ang may labis na galit sa atin. Baka yung lola niya, yung pangit na yon. Naalala ko, tinakot niya ako noon na lalagyan niya ng maraming bulate ang bibig ko. Tama, naalala ko rin yon. Siguro nga isa siyang mambabarang at magkasabot sila ni Thea. At bakit naman nila gagawin sa atin yun? Si Thea may kabit tapos sila pa may gana mambarang. Nagkatinginan ang mag-asawang sina Ryan at Sylvia. Walang kaalam-alam si Lex na pakana lamang nila ang lahat. Bibigyan ko kayo ng panangga. Siguruhin niyo lang na hindi niyo huhubarin ito dahil kung hindi, makakapasok pa rin sa katawan ninyo ang barang. Pero hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang mambabarang na gumawa nito sa inyo. Bumalik na lamang kayo dito kapag may naramdaman kayong hindi mabuti. Ibig niyong sabihin, hindi pa rin kami lubos na gumagaling? Depende kung titigilan niya na kayo. Pero kung ako sa inyo, humingi na lamang kayo ng tawad sa mga taong naagrabyado ninyo. Yan ang pinakamabisang paraan upang hindi na kayo mapahamak pa. Never! Never kong gagawin yan, lalo na sa Thea na yon. Anong ibig mong sabihin, Sylvia? Inagrabyado mo ba si Thea? Hindi hindi kuya. Ibig kong sabihin, hindi ako hihingi ng tawad dahil wala naman tayong kasalanan. Tama, kuya. Wala tayong kasalanan sa kanya. Isa lang ang may papayo ko sa inyo. Kung ano man ang problema ninyo, sana maayos nyo na, bago pa man humantong ang lahat sa kamatayan. Kamatayan? Kung meron mang mamamatay dito, siguradong sila yon. Hindi ako papayag na basta na lamang nila kami papatayin. Tama ka, kuya. Traidor talagang babaeng yon. Tapos na ang aking serbisyo sa inyo. Maaari na kayong umuwi. Tatang Eddie, salamat po sa inyong tulong. Walang anuman. Pagkatapos noon ay umuwi na sila sa kanilang bahay. Malaki ang tulong ng panangga na ibinigay ng albularyo dahil hindi na sumasakit ang kanilang mga tiyan. Sylvia, tama kaya ang hinala natin na ang lola ni Thea ang nambarang sa atin? Kung siya man, malilintikan talaga siya sa akin. Bakit? Anong laban mo sa mambabarang? Sa mambabarang wala.
Pero kay Thea, meron. Mapapatay kong babaeng yon. Tsak kung gumaganti na siya sa atin. Hindi ako natatakot sa kanya, kaya humanda siya sa akin. Tinawagan ni Sylvia si Thea upang papuntahin sa kanilang tinitirhan ng mag-isa. Pinangakuan siya nitong isosoli na si 30. Nadala naman si Thea dahil sa matinding pangungulila sa kanyang anak. Pagpasok pa lamang niya ng gate ay bigla na lang siyang sinampal ni Sylvia at kinaladkad papasok. Sylvia, anong ibig sabihin nito? Walang hiya ka? Ikaw nagpabarang sa amin ni Ryan at dinamay mo pa si Kuya Lex kahit alam mong siya lang ang bumubuhay sa amin. Sylvia, wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nagmamang-maangan ka pa? Kahit ang totoo ay may balak kang ipapatay kami sa lola mo, mambabarang. Sinabunutan ni Sylvia si Thea nang walang kalaban-laban. Sylvia, tama na. Pumunta ako dito dahil gusto ko makita ang anak ko. Akala mo ba makikita mo ang anak mo? Nagkakamali ka. Hindi ka namin ipapakilala sa anak mo. Lalo na ngayong alam na naming may lahi ka palang mambabarang. Hindi totoo yan. Wala akong ginawang masama sa inyo. Ilabas niyo ang anak ko. Kami na ni Ryan ang kikilalaning magulang ng anak mo. Nagpumilit na pumasok si Thea sa loob ng bahay, ngunit hinarang siya ni Ryan sa pintuan at itinulak palabas. Umalis ka na, Thea. Salamat sa pagbisita mo. Mga walang hiya kayo. Mga demonyo. Umuwing luhaan ang babae na bigo at walang kabuhay-buhay. Nagulat na lamang ang kanyang lola dahil sa kanyang naging itsura. Apo, anong nangyari sa'yo? Sinaktan po ako ni Sylvia, Lola. Bakit ka pumunta doon? Dahil sabi po niya, pwede ko na makuha ang anak ko. Pero niloko niya lang pala ako. Nais lamang niyang gumanti sa akin dahil binarang niyo raw siya, Lola. Walang hiya talaga ang babae na yon. Mapapatay ko siya. Totoo po ba ang sinabi niya, Lola? Kung binarang man sila, nararapat lamang yun sa kanila. Walang kasing itim ang kanilang mga budhi. Totoo ba na kayong gumawa nun, Lola? Hindi. Wala akong alam sa kanilang sinasabi. Nagsinungaling si Lola Cora kay Thea. Ayaw niyang ikahiya siya nito sa oras na malaman ng kanyang apo na meron silang lahi na mambabarang. Pagsapit ng gabi, muli na naman siyang nagsagawa ng panibagong ritual. Noon niya nalaman na may manggagamot na kumontra sa kanyang barang, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit salbahe pa rin si Sylvia. Akala nyo makakatakas kayo sa akin ng ganong kadali? Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa apo ko. Papatayin ko kayo. Ang hindi alam ni Lola Cora ay binabantayan siya ni Thea. Sumilip ito sa kanyang kwarto. Doon napatunayan ng babae na tunay ngang mambabarang ang kanyang lola. Binuksan niya ang pinto dahilan upang magulat ang matanda. Lola, kayo nga po talagang mambabarang. Thea, apo, huwag kang magalit sa akin. Ginagawa ko lamang ito upang ikaw ay may paghiganti. Hindi po ako nagagalit, Lola. Patawad, apo, kung nagsinungaling ako sa iyo. Ito lamang ang tanging kong paraan upang ikaw ay matulungan. Naiintindihan po kita, Lola. Maging ako man po, gustong-gusto ko na makaganti sa kanila. Salamat, apo, at nauunawaan mo ko. Tulungan niyo po ako, Lola. Kailangan ko makuha ang anak ko. Ginagawa ko na, Thea. Kaya lamang ay nakalapit sila sa isang albularyo at binigyan sila ng panangga. Ngayon, susubukan ko itong kontrahin at kapag natalo ko yon, ibabalik ko ang barang sa kanilang mga katawan. Nang sa ganon, makukuha mo na ang anak mo. Gawin niyo po, Lola. Gustong-gusto ko na makasama ang anak ko. Tahan na, apo ko. Mababawi rin natin ang anak mo. Itinuloy ni Lola Cora ang pagsasagawa ng ritual gamit ang libretang itim. Maya-maya pa natanggal niya ang bisa ng mga panangga ng kanilang kalaban. Nagawa ko, Thea.
Mahina lamang ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, humanda sila. Matitikman nila ang ating paghihiganti. Umusal ng sagradong orasyon si Lola Cora. Binalik niya ang barang sa katawan ng nang-aapi kay Thea. Gumamit siya ng maraming insekto, hindi lamang bulate kundi maging ng ipis at bakukang. Hindi ko sila patutulugin sa gabing ito. Kikitlin ko na ang kanilang kasamaan. Kaya na lamang puminaasahan ko, Lola. Pahirapan mo sila ng husto hanggang sa gumapang sila sa sakit. Samantala, nabulabog naman ang bahay nila Lex dahil sa pag-atake ng naturang karamdaman. Ryan, ang sakit na naman ng tiyan ko. Parang merong mga nagtatakbuhan sa loob. Ako rin, tila may mga gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Baka binarang na naman tayo ng lola ni Thea. Kasalanan mo to, Sylvia. Gumaling na sana tayo eh. Pero kung ano kasing ginagawa mo eh. Akala ko kasi hindi na tayo tatablan ng barang dahil sa panangga na suot natin. Ang sakit. Ano ba kasi ang mga ginagawa ninyo? Bakit na naman kayo nagkakaganyan? Pa, dalhin mo ulit kami sa albularyo. Habang namimilipit sa sakit ang dalawa, ay halos gumapang naman si Lex papalabas sa kanyang kwarto. Diyos ko, Lex, pati ba naman ikaw? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyo. Tulungan mo ko, Pa. Papa, dalhin niyo na kami sa albularyo. Parang mamamatay na ako sa sakit. Ako rin po, Pa. Gabing-gabi ngayon. Alam niyo naman malabo ang paningin ko kaya hindi ako bumibiyahe sa gabi. Pa, pilitin niyo po. Nang gabing yon, napilitang magmaneho si Robert. Dahan-dahan lang ang kanilang takbo hanggang makarating sila sa bahay ng albularyo. Tatang Eddie, tulungan niyo po kami. Tatang Eddie, ano may paglilingkod ko sa inyo? Bakit naparito kayo ng 10 oras ng gabi? Tatang Eddie, yung mga anak ko, pati yung manugang ko, inatake na naman ng kanilang mga sakit. Ay, hali kayo, pumasok kayo. Tatang Eddie, gamutin niyo po sila. Natatakot na ako sa pwede mangyari sa kanila. Nawala ng bisa ang kanilang mga panangga at kasalukuyan pa rin silang binabarang. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Napakalakas ng barang na ipinataw sa inyo. Hindi na ito tulad ng dati. Kung totoong magaling ka, albularyo, tulungan mo kami. Pasensya na kayo. Hindi ko siya kayang kontrahin ngayon. Hindi ko kayang salubungin ang kanyang kapangyarihan dahil kung pipilitin ko, maaaring pati ako'y mapatay niya. Kung ganun, paano na po kami? Inumin niyo na lang muna itong langis nang maagapan man lamang ang pananakit ng inyong tiyan. Sinunod na lamang nila ang utos ng albularyo at pansamantalang humupa naman ang kanilang sakit. Tatang Eddie, bakit tila lumalaki ang tiyan ko? Ako rin po. Parang bumibigat itong tiyan ko. Ako rin. Paano na ako makakapagtrabaho nito? Batid ko na kasalukuyan niya pang sinasagawa ang ritual ng pambabarang. Hihintayin ko na muna siya matapos para hindi niya malaman na kinokontra ko siya. Ilang sandali pa, si Tatang Eddie naman ang gumawa ng ritual. Ginamit niya ang kanyang sagradong orasyon para gamutin ang kanyang mga pasyente. Ngunit nabigo ang albularyo. Hindi niya na maalis ang barang sa katawan ng mga ito. Pasensya na kayo, hindi ko kaya. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya, ngunit hindi ko matapatan ang kanyang kapangyarihan. Ibig niyong sabihin, mananatili na lamang silang ganyan? Sa ngayon, ibibigay ko sa inyo itong langis bilang pansamantalang lunas kapag sumakit ang inyong mga tiyan. Pero kailangan niyong maghanap ng mas magaling na albularyo. Saan naman ako maghahanap ng magaling na albularyo? Sa Siquijor. Nandoon ang pinakamahusay na albularyo sa lahat. Pero ang layo nun, Tatang Eddie, wala na akong magagawa. Kaya pilitin niyong makapunta doon. Dahil kung hindi, magtitiis sila hanggang sa bawian na sila ng hininga. Ay, Diyos ko, ano nang gagawin natin? Huwag kayong mag-alala pa. Hanapin ko si Thea at ang kanyang lola. Kung sila man ang bumarang sa amin, malilintikan sila sa akin. Iho,
Ang dahas ay magbubunga rin ng karahasan. Kaya kung ako sa inyo, idaan nyo na lamang ang lahat sa mabuting usapan. Makakauwi na kayo. Ang sabihin mo, wala kang kwentang albularyo. Mahina ka. Sylvia, tumahimik ka. Bakit? Totoo naman ang sinabi ko Hindi na ako magtataka, Iha, kung bakit ka binarang. Walang kasing sama ang iyong ugali. Siguro, magkasabot kayo ng mambabarang, kaya ayaw nyo kaming gamutin. Tama na, Sylvia. Wala kang galang sa matanda. Umuwi sila sa kanilang bahay kahit pabugso-bugso pa rin ang sakit ng kanilang mga tiyan at tanging ang langis lamang ang kanilang panlunas. Ilang linggo lang ang lumipas ay nangayayat na sila at namumutla dahilan upang hindi na makapagtrabaho si Lex. Sylvia, paano na tayo? Gumawa ka ng paraan, Ryan. Naiinis na ako sa buhay ko dito. Kasalanan mo to Kung hindi ka lang ambisyosa, hindi sana tayo magkakaganito. Pwede ba wag mo isisi sa akin ang lahat? Dahil ginusto mo rin naman ang nangyari. Oras na malaman ni Kuya ang pinagagagawa natin kay Thea, sigurado akong mapapatay tayo nun. Kaya tumahimik ka, dahil walang iba nakakaalam sa ginawa natin kundi tayo lang. Tama ba yung narinig ko? Pinagkaisahan niyo si Thea? Pa, nandiyan ka pala. Ryan, hindi kita pinalaki ng ganyan. Paano mo ito nagawa sa kuya mo? Pakiusap, huwag mo sasabihin kay Kuya. Baka palayasin niya kami. Humingi kayo ng tawad kay Thea. Ayusin niyo ito habang buhay pa kayo. Ayoko. Hindi ako hingi ng tawad sa kanya. Pero Sylvia, kailangan natin makipagbati sa kanya. Basta ayoko. Dalhin mo na lang kami sa Sikihor pa. Di ba yun naman ang sinabi ni Tatang Eddie? Malaki ang gagastusin natin para makapunta doon. Saan tayo kukuha ng pera? May natira pa kaming pera pa. Gagamitin natin yan para makapunta tayo sa Sikihor. Saan naman galing yung pera mo? Wala naman kayong mga trabaho. Basta huwag ka na magtanong. Dalhin mo na lang kami doon. Kayo bang kumuha sa pera ng kuya ninyo? Hindi. Ipon namin yan ni Ryan. Sinungaling! Nahawa na sa iyong anak ko! Huwag mong sasabihin kay Kuya Please, ayaw ko magalit sa akin si Kuya. Sana nun mo pa yan naisip, Ryan, bago pa tayo humantong sa ganito. Sorry pa. Hindi na ito mauulit. Pakiusap, huwag mo sabihin kay Kuya. Samantala, nainip naman sila Thea at Lola Cora dahil hindi pa rin sumusuko ang kampo nila Lex. Lola, hindi pa rin nila ibinabalik ang anak ko. Huwag ka mag-alala, Apo. Tingnan ko lang bukas kung kaya pa nilang alagaan ang anak mo. Pahihirapan ko sila ng husto. Araw ng Martes, muli na namang nagsindi ng kandilang itim si Lola Cora para gumawa ng ritual. Natuwa naman siya dahil nanatili pa rin ang mga insekto sa katawan ng kanyang mga binibiktima. Anong ginagawa niyo, Lola? Bubuhayin ko lamang ang mga natutulog na insekto sa kanilang katawan. Walang silbi ang langis na kanilang iinumin. Lola, naiinip na po ako. Miss na miss ko na ang anak ko. Malapit na, Thea. Kaunting tiis na lang. Umusal na naman ng sagradong dasal ang matanda. Nagsiliparan ang mga ipis at bakukang sa loob ng kwarto. Lola, ano nangyari? Bakit ang daming insekto? Sila ang tutulong sa atin upang maibalik ang anak mo. Nang matapos ang orasyon ng matanda ay biglang naglaho ang mga naturang insekto. Humayo kayo! Pahirapan niyo pa sila ng husto! Samantala, halos mabaliw na sina Ryan at Sylvia dahil sa sakit ng kanilang tiyan, habang si Lex naman ay nagtitimpi lamang sa kanyang sarili. Umiinom sila ng langis, ngunit humuhupa lamang ito ng kaunti. Hindi talaga tayo tinitigilan ng mambabarang. Humanda sila sa akin. Papatayin ko sila. Anak, huwag kang gagawa ng ikakapahamak mo. Kung mamamatay din lang ako sa barang pa, mas mabuti pang unahan ko na sila. Anak, makinig ka sa akin. Kapag ginawa mo yan, makukulong ka. Paano na si 30? Pero sawa na ako sa sakit na to, Pa.
Dala ang kanyang baril, umalis si Lex para pumunta sa bahay ni na Lola Cora. Pinilit niyang magmaneho kahit masakit ang kanyang tiyan. Ryan, sundan natin ang kuya mo. Mapapahamak lang ang kuya mo dahil sa kagagawan ninyo. Wag, Ryan. Dito ka lang. Hayaan mo ng kuya mo. Napakawalang kwenta mo talagang babae. Ikaw dapat ang umalis dito at hindi si Thea. Yon! Dati pa lang puro Thea na lang ang mabait at mabuti para sa inyo. Kaya ka naiinggit sa kanya. Ganun ba? Oo. Sylvia, tama na. Tara na pa. Sundan na natin si kuya. Han, huwag ka nang pumunta doon. Hayaan mo ng kuya mo na patayin si Thea. Napakasama mo talaga, Sylvia. Kahit masakit ang tiyan, naghanap si Ryan ng pampasaherong sasakyan upang masundan ang kanyang kuya, kasama ang kanyang ama, habang si Sylvia naman ay galit na galit. Samantalang si Lex ay nagwawala sa bahay ni Thea. Lumabas kayo dyan, mga mambabarang! Hinding-hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo sa amin! Natakot si Thea nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Maging si Lola Cora ay natigil sa kanyang ginagawang ritual. Lola, si Lex. Hayaan mo. Ako ang harap sa kanya. Lola, huwag. May baril siya. Baka mapahamak ka. Matanda na ako, Thea. Malulugi siya kapag pinatay niya ako. Dahil mabubulok lamang siya sa kulungan. Lola, hindi ka lalabas. Paano na ako? Paano na ako kapag napahamak ka? Maya-maya pa, sa pilitang pinasok ni Lex ang kanilang bahay. Nang makita niya ang dalawa, ay agad niya yung tinutukan ng baril. Mga walang hiya kayo! Alisin yung barang na ginawa niyo sa amin! Kung hindi, papatayin ko kayo! Lex, ilayo mo ang baril mo! Bilisan nyo! Sundin nyo ng sinabi ko! Ako na lamang ang patayin mo! Huwag mo nang idamay ang apo ko! Tatanggalin nyo ba ang barang o para yung sasabog ang mga ulo nyo? Titigilan ko lamang kayo kapag nangako kang pagkatapos nito ay ibabalik mo na sa amin ang aking apo. Hindi ko kumikilala ng kondisyon ng baril ko. Tingnan natin kung may magagawa yung barang mo. Oras na pumutok to. Lex, wag! Nakikiusap ako. Ibaba mong baril mo. Napilitan si Lola Cora na tanggalin ang barang dahil sa takot na baka nga sila ay barilin ng lalaki. Maya-maya pa nagsususuka si Lex ng iba't ibang klaseng insekto. Nanghihina ito, ngunit hindi pa rin binibitawan ang kanyang dalang baril. Maya-maya pa, muling itinutok ni Lex ang baril kina Thea at Lola Cora. Tinanggal ko na ang barang sa inyo, kaya umalis ka na rito. Mga walang hiya kayo, ang kapal na mukha ninyo. Kayo na may kasalanan sa akin, kayo pa may ganang pahirapan kami. Wala akong kasalanan sa iyo, Lex, o kahit kanino man sa inyo. Ilang sandali pa, dumating na sina Ryan at Robert. Kuya, huminahon ka. Hindi, papatayin ko malanding babaeng yan. Lex, wag. Matatanggal ka sa posisyon mo kapag ginawa mo yan. Doble-doble ng kasalanan ng babaeng to sa akin pa. Pagkasambit noon, itinutok ni Lex ang baril sa ulo ni Thea. Kuya, wag! Hindi naman makatiis ang matanda, kaya nakipag-agawan siya ng baril. At dahil siya ay mahina, nabaril siya ni Lex sa kanyang balikat. Lola! Lex, tama na! Wala silang kasalanan sa'yo. Kuya, kami ni Sylvia may kagagawan ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Akong kumuha ng pera ninyo at hindi totoong may kabit si Thea. Gawa-gawa lang namin yun ni Sylvia. Ryan, totoo bang sinabi mo? Kuya, patawarin mo ko. Paano niyo ito nagawa sa akin? Nagtiwala ako sa iyo dahil kapatid kita. Paano mo ito nagagawa sa akin, Ryan? Paano? Parang baliw na humahagulhol si Lex habang pinupukpok ng sariling kamay ang kanyang ulo. Ginawa niyo akong tanga. Kuya, patawarin mo ko. Nabulag lamang ako sa kagustuhan kong ibigay ang lahat kay Sylvia. Mga walang hiya kayo. Sinira yung pamilya ko. Natigil lamang ang pagwawala ni Lex nang marinig niya ang sigaw ni Thea. Tulungan niyo ako. Dalhin natin si Lola sa
ospital! Tulungan niyo ako! Agad namang kumilos si Robert upang tulungan si Thea. Sinakay nila ang matanda sa sasakyan at dinala sa ospital. Pagdating doon, dali-dali naman silang sinaklolohan ng mga nurse at doktor. Thea, patawarin mo ko. Hindi kita mapapatawad, Lex. Pinatay mo na ang anak natin sa sinapupunan ko. Ngayon pati ba naman ang lola ko? Thea, patawad. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Dahil saradong utak mo sa akin. Thea, please, patawarin mo na ako. Natigilan ang lalaki nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya yon, ang yaya yon ni 30. Hello? Ano? Dinala ni Sylvia si 30? Ano nangyari kay 30? Si 30 daw, dinala ni Sylvia. Diyos ko, sukdulan na talaga ang kasamaan ng Sylvia na yon. Tumawag si Lex sa istasyon ng pulis. Humingi siya ng backup upang hanapin si Sylvia. Maya-maya pa, dumating na ang mga yon. Teka lang, tatawagan ko muna si Sylvia. Baka sakaling sabihin niya sa akin kung nasaan siya. Ilang beses na nagring ang cellphone ng babae, ngunit hindi pa rin yon sumasagot. Kaya hinanap na nila sa internet kung nasan ang cellphone ng babae. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong gusali. Nandoon siya sa ikatlong palapag. Diyos ko, anong gagawin niya sa anak ko? Pupuntahan ko siya, kukunin ko ang anak ko. Ma'am, wag, baka mapahamak ang anak niyo. Tatawag muna tayo ng rescue team upang maligtas ang anak mo kung sakaling tatalon sila sa building. Bakit idadamay ang anak ko? Desperada po yata ang babaeng yan, ma'am. Kaya parang nawala na siya sa katinuan. Pakiusap, gawin niyong lahat para mailigtas ang anak ko. Thea, ipaubayan na natin ang lahat sa mga pulis. Hindi pa. Kailangan kong kumilos. Hindi ko kakayanin kapag may nangyari masama sa anak ko. Mabilis namang dumating ang rescue team. May nag-aabang sa ibaba at naghanda kung sakaling tatalon si Sylvia. May mga umakyat sa itaas upang siya ay kausapin. Umakyat na rin silang lahat para tumulong sa pakikipag-usap. Sylvia, halika na rito. Umuwi na tayo sa bahay. Hindi ako sasama sa inyo. Alam kong pagtutulungan niyo lang ako doon. Alam kong kakampihan niyo si Thea. Sylvia, huwag mo idamay ang anak ko. Walang kasalanan ng bata sa'yo. Si 30 na lang ang kakampi ko, kaya isasama ko siya sa amin. Sylvia, anak ko yan. Ibalik mo siya sa akin. Anak ko to. Huwag mong babawiin sa akin ang anak ko. Dilat na dilat ang mga mata ni Sylvia habang nakatingin kay Thea. Ma'am, hindi nakabubuti ang pakikipag-usap mo sa kanya. Mukhang matindi ang galit niya sa'yo. Mas maigi siguro kung sino mas malapit sa kanya, siya na lang ang makipag-usap. Ako, asawa niya ako. Hayaan niyong akong kumausap sa kanya. Sige sir, mukhang makikinig siya sa inyo. Dahan-dahan na lumapit si Ryan sa kanyang asawa. Sylvia, hintayin mo ako dyan. Sasamahan kita dyan, ha? Sasama ka sa amin ng anak natin? Oo, sasamahan ko kayo para maging buo ang pamilya natin. Dali, bilisan mo. Alis na tayo ni na 30. Oo, parating na ako dyan. Oh, teka lang ha. Huwag kang gagalaw. Bilisan mo. Baka makita ka ng mga pulis. Maya-maya pa, katabi na ni Ryan si Sylvia. Nanginginig naman siya dahil isang masamang galaw lamang maaaring malaglag sila sa ibaba. Akin na yung anak natin. Ako na magdadala sa kanya. Ibinigay naman ni Sylvia ang bata. Pagkatapos ay humawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang asawa. Taranahan, alis na tayo dito. Dito tayo dadaan. May mga pulis kasi doon eh. Sylvia, mahuhulog tayo dyan. Shh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka nila. Dito na lang tayo sa kabila dumaan. Kung ayaw mo, kami na lang ni 30. Akin na yung anak ko. Sylvia, wag. Baka mahulog tayo. Sabing akin na yung anak ko eh. Nag-agawan ang dalawa sa bata. Nakita naman ni Thea at Lex ang nangyayari, kaya dali-dali nilang kinuha ang bata na umiiyak. Nang makita ni Sylvia na parating na ang mga pulis, ay lalo yung nagalit. Hinawakan niya si Ryan ng mahigpit at isinama sa pagtalon. Ryan! Anak ko!
Akala nila ay tuluyan ng bumagsak ang dalawa sa lupa. Nasaluyon ng inilagay na net ng rescue team. Dali-dali silang bumaba at pagdating doon ay nakita nilang mapalad na nakaligtas ang dalawa. Walang tigil na nagwawala si Sylvia. Itinali siya ng rescue team at isinakay sa ambulansya at pagkatapos ay dinala sa mental hospital. Ryan, anak, salamat at ligtas ka. Pa, handa akong ibuwis ang aking buhay para lang makabawi ako kay Kuya at kay Thea. Ryan, salamat at ligtas ka. Salamat rin at hindi mo pinabayaan ang anak namin ni Thea. Kuya, Thea, sana mapatawad niyo ako sa mga kasalanan ko. Nabulag lang ako dahil sa pagmamahal ko kay Sylvia. Ryan, kahit malaki ang kasalanan mo sa akin, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo dahil iniligtas mo ang anak ko. Pero hindi ko pa maibigay ng buong kapatawaran na hinihingi mo. Nawalan ako ng isang anak at ngayon, nag-aagaw buhay pa ang lola ko. Naiintindihan ko, pero sana dumating ang panahon na mapatawad niyo na ako ng buo. Mabilis namang nakalabas si Lola Cora sa ospital. Mabuti na lang at hindi malubha ang kanyang tama. Umuwi sila sa kanilang bahay kasama si Thea at ang anak nito na si Thirdy. Sinusuportahan naman ni Lex ang kanyang mag-ina at paminsan-minsan lumalabas silang tatlo upang magbanding. Sa paglipas ng mga taon, kasabay ng paghilom ng sugat sa puso ni Thea, tuluyan niya na ring napatawad si Lex. Nagsama silang muli at bumuo ng bago at magagandang kwento. Yon! Napakagandang kwento, mga kaenteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Wala na akong masabi, kadadaldal ko rito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan natin! Kay Jessie, Cyan, Andrea, Alges, Jason at Jefferson from Jessica Sabremonte. Hi po kay Chona Bainosa, kay Cecil Sabroso, kay Ramona R. Hello din po kay Merly Amistad, kay Elizabeth Dungka, kay Scarlet Sky Maniego. Hi po kay Kaizeni, kay Crisilda Sotil, kay Celestina Siguya, kay Trico Das Animation. Hello po kay Elizabeth Pamintuan, kay MGS14, kay Mercy Grace Shooting. Hello din po kay Merly Fatalia, kay Margie Banosong, kay Anneli Juarez. Hello po sa Umayam, Sobremonte family at kay BFF Marisa Monroy from Jessica Sobremonte. Hello po kay Connie Cruz, kay Agripina Balza, kay Estela da Silva, kay Chris Alcantara. Hi kay Erica Ember, kay Pamela Allen, Diaries Yuki, Hilario Patra Jasmine, kay Virgie Anyosa, sa Imperial Grefalja Ledesma family from Mary Grace Grefalja. Hello po kay Resel Galope, kay Buboy Gulem, kay Tony Pascual, kay Aida Sikander. Hello din po kay Kyren Silva. Hello po kay Reby Hidalgo, Miss Ems Sevilla, kay Lirio May Aquino, kay Albert Juarez, kay Stephanie Deep, kay Rezelin Punan, kay Maria Cecilia Aquin, kay Ami Alip, kay Alona Figuera, kay Solo Traveler. Hello po kay Early Joy Fernandez, kay Princess Joy at kay Tristan Guzmo. Shout out kay Hayashi Megan, kay IP Micaela, kay Raquel Hasigawa, kay Romar J. Dagsaan, kay Jobel Okfemia, kay Jobel Baldonasa, kay Green Arrow, kay Marl Neal. Hi po kay Lagotmon Girl at kay Willie Rimando from Jagyan Dilasag Aurora. Kabayan, taga-Baler po ako. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng.